May tanong sa akin. Hi Boss Rai, good day. I'm reaching out po since received today a message through SMS regarding someone filed a case. I immediately called the number and was able to talk to a girl named and she introduced herself from RTC of Mandaluyong. She told me that someone in the private company filed a case against me and she gave the number of attorney for me to call. I called the number and initially a staff answered it and transferred me to attorney. This attorney told me that I need to settle 16K before 12 noon to since I have a loan with and I have not paid it yet since I lost my job. Attorney mentioned that payment should be reflected until 12 noon only, else warrant will be issued. Asking if this is valid po. Thank you. Alright, napakagandang mensahe po nito. Pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Sa video po natin, alamin natin kung may katotohanan po yung pinadalang mensahe na ito. No? Tapos, nung tinawagan, yung sumagot po, taga-RTC daw po na Mandaluyong. Pero bago ho yan, disclaimer po muna, hindi po ako abogado. Ako po yung maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po, sa ating pong pagsaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukusinte, hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay doon sa maling pamamaraan ng pautang at maling pamamaraan ng paniningil, sagutin po natin yung pinadalang mensahe. So, summarize na lang natin, no, na nakatanggap daw po ng SMS, no, at regarding daw po sa pagpa-file ng kaso. Okay? Now, tinawagan daw po immediately yung number at ang sumagat daw po ay babae. Tapos, inintroduce po nung babae na siya daw po ay taga-RTC Mandaluyong. Ibang klase, no? Tapos, sabi daw po nung nagpakilalang taga-RTC Mandaluyong, meron siya kailangang tawagan, no? So, binigay po yung number. Tapos, tinawagan po, certain abogado po, no, ang sinasabing tatawagan. Pero, ang unang sumagot, staff po. Tapos, tsaka lang tinransfer doon sa abogado. Ngayon, ang sabi daw po ng abogado, kailangan daw po isettle yung 16,000 bago mag alas 12, no, ng tanghali. Tapos, since meron daw po silang loan, no, doon sa OLA na yon. Tapos, pag di daw po nabayaran, no, malalabasan daw po ng warrant. Alright, ito po lamang yan, no. Unang-una po kasi doon sa base doon sa kwento po doon sa mensahe, no, is ang nagpakilala po is taga-RTC daw po ng Mandaluyong. Unang-una, bakit? Okay, hindi ho po pwede na ang magi-entertain sa inyo is taga-RTC. Okay? Hindi ho it doesn't work that way. Tsaka ho ang mga ganitong klase ng mensahe, yung imbitasyon or sasabihin na may nag-file ng kaso, hindi ho SMS 'yan. Okay? It's a formal letter po, no? Galing po 'yan ng husgado. Tapos siya pinapadala po 'yan, summon po ang tawag doon. Okay? Pinapadala po 'yan, no, yung kanilang mga tauhan na nagpapadala niyan. Okay? Hindi po basta-basta 'yan. Tapos siyempre, ito pa nakakapagtaka, bakit RTC magpapadala? Usaping utang po ito. Okay? OLA po ang pinag-uusapan po natin, ha? Okay, bakit po RTC? Ang nakakasako po sa small claims is MTC, yung lower court po natin. Okay? Hindi ho yan pupunta ng RTC. Pupunta ng RTC yon. Meron ho ba kayong pinatalbog na cheque? O meron ho ba kayong panlulukot panlilin lang? Diba? Yan ho ang mahirap dito sa mga bugo katabusadong online lending apps na to, no, na lahat na lamang po ng pananakot ginagawa. At ito, pagpapanggap po ito kitang-kita. Kasi tingnan nyo, ha? Nung tinawagan daw po, ang sumagot, taga-RTC. Bakit? Ganun sila kalakas sa RTC. Diba? O tapos, nagbigay daw po ng numero. Nung tinawagan, ayun, may sumagot daw po na staff, tapos pinasa sa abogado. Bakit abogado ho ang sasagot? Sige nga. Pag singilan, kailangan abogado. Aba, maraming pera itong mga OLA na to. Diba?
Ginawa hong maniningil yung mga abogado natin. Pero yung sa tagal hong nag-ano yan, nag-aral. Gagawin maniningil. Abay, sira ulo talaga itong mga bugo katabusadong online lending apps, no? Diba? Ganun na kahit talaga kayo, no? Kabastos. Pati yung mga magigiting nating mga abogado, ginagayan nyo, ginagawa nyo maniningil. Kapang walang yalang kayo, anak ng kamote naman, oh. O tapos, sabi pa nga po nung nagpadala po ng mensahe, sinabi nga po kung anong kumpanya, no, kung anong ola, kasi nga daw hindi niya nabayaran dahil nawalan siya ng trabaho. Okay, now, ito po sinasabi. Lalabasan daw po ng ng warrant pag hindi raw po nakabayad ng alas 12 ng tanghali. Aba, matindi, no? Ganun kabilis maglabas ng warrant. Mariosep naman. Ibang klase talaga kayo. Yan ho ang mahirap dyan sa mga bugo katabusadong online lending apps na yan. Usaping utang na hindi pa lamang po nababayaran, may warrant na agad. Tapos RTC pa ipafile. Mali po. Okay? Liliwanagin po natin. Okay? Hindi ko po sinasabi ito para hindi kayo magbayad. Okay? Sinasabi ko po ito para po tayo ay madagdagan ng kaalaman na hindi tayo po pwedeng lokohin o takutin itong mga bugok na to. Okay? There's no such thing po na pag tumawag kayo, sasagot RTC. Tapos pag hindi nyo nabayaran doon sa takdang oras na binigay nila, lalabasan kagad kayo ng warrant. Kalukuhan ho yan. Sus Mariosep. Ano ho bang nagawa niyong krimen? Wala. Di po ba? Kasi magkakaroon lamang kayo ng criminal liability, okay? Pagka po kayo ay nagpatalbog ng tseke. Okay? Di kaya nanloko at nanlinlang. Okay, ibig sabihin ko ba nagbigay kayo ng information or ng documentation habang nag-a-apply doon sa hinihiraman ninyo, no, na hindi totoo. Oh. Paano magkakaroon ng ganun? Hindi nga nagki-credit investigate yung mga bugok na yan. Paano nila malalaman kung totoo hindi yung information na binigay ninyo? Diba? Yang mga yan, talagang pag nakita yung number ninyo, tsaka yung pangalan ninyo, disburse. Ganyan ho kawawalang yayang mga yan. Isamantalang napaka-importante po nung The Truth in Lending Act. Kailangan po malaman at maintindihan yung true value ng loan nung kanilang kliyente. Diba? Kasi tingnan nyo kaya nila ginagawa yan. Kasi po, pag nalaman na ang na-approve is 1,000, tapos ang i-disburse is 500, sino hong loko-loko ang papayag nun? Sige nga ho. Diba? Kaya ho ginagawa nila, ayan, i-disburse ho kagad. Diba? Lahat ho ng kawalang yan gagawin yung mga yan. Di ko maintindihan saan natuto ng pagpapautang at paniningil yung mga bugok na yan. Hindi ko maintindihan. Sa totoo lamang po, sa tagal ko po sa industriyang ito, no? Ngayon ko lamang po na-encounter yung mga ganitong klase ng pagpapautang tsaka yung paniningil. Di ba? Mariosep. Walang yaan talaga eh. Di ba? Pero yung napaka-importante ng The Truth in Lending Act, nakakwadro pa huya pag nagpunta kayo ng bangko. Tapos sila hindi sinusunod. Di ba? Napakarami pong kawalang yaang ginagawa yung mga yan. No, doon po sa nagpadala ng mensahe na to, hindi po valid yan. Actually, yan pananakot yan. At pagpapanggap. Okay? Meron po tayong memorandum, okay, sa SEC, yung Prohibition on Unfair Debt Collection Practices. Okay? Nakasaad po doon, bawal mangharas. Okay? Bawal manakot. Pananakot to, tsaka pangharas to eh. At pagpapanggap. O, di ba, nagpanggap, empleyado ng RTC. Okay? Nagpanggap na abogado, na attorney. Nakita nyo? Diba? Tapos, hindi pa alam ang pinagsasasabi. Pag hindi raw kayo nakabayad ng alas 12 ng tanghali, lalabasan kayo ng warrant. Wow, ganun kayo ka. Espesyal? Mariosep kayo? Hindi nga kayo makatungtong sa korte dahil alam ninyo, no? Yung mga kawalang yaan ninyo, pagbabayaran nyo. Mariosep kayo. So, may papayo ko lamang po dun sa nagpadala ng mensahe na to, kausapin nyo na lamang po
no, yung kanilang customer service o kung sino man po pwede nyo kausapin. Mas mainam po yan, pumunta kayo dun sa website nila or dun sa kanilang apps, no, para malaman ninyo yung kanilang contact number at makipag-ugnayan kayo sa kanila. Now, mas maganda po niyan, no, habang nakikipag-ugnayan kayo sa kanila, i-email nyo na rin. Inform them through email. Kasi mas maganda yon dahil, black and white. Diba? Meron kayong babalikan. Okay, explain nyo sa kanila ba't di kayo nakabayad. Kagaya sinabi nyo na walang kayo ng trabaho. Pero ito po hindi po dahilan, no, na hindi kayo makakabayad na walang kayo ng trabaho kasi meron po tayo obligasyon. So dapat po sana is nakipag-ugnayan tayo sa kanila, hindi lang natin binaliwala. Okay, kasi po karapatan naman po talaga nilang maningil dun sa tamang pamamaraan, hindi yung kagaya nito. Diba? Hindi paniningil to, pananakot to eh. Diba? Mali ho yung ganyang klase ng style na sinasabi nilang paniningil guno. Meron hong tamang pamamaraan. Okay? So, inform them, no, through call, and then mag-send ho kayo ng email sa kanila. Now, pinakamaganda ho niyan is, tanungin nyo kung meron silang mga payment plans or payment option na, na nababagay, no, sa estado nyo ngayon. Okay? Kasi kung dati siguro, let's say, ang amortization nyo is nasa 3,000, kung kaya nyo lang talagang bayan is 1,000, baka po pwedeng kausapin nyo sila. Okay? Ano ho yan? Kasi legitimate naman po yung lending nyo, yung OLA ninyo. Okay? Registered naman po yan. Kasama rin naman po yan sa recorded online lending platform. So, may policies and procedures yan. Okay? Baka yan, meron niyang mga payment plan or payment option, makipag-usap po kayo sa kanila. And hindi ho natatapos yan doon. Siyempre, ginawang kayo ng ganito, so, i-complain po natin. Okay, nandiyan po SEC, BSP, NPC, PNP, NBI, tsaka po ang PAO. Okay, file a complaint, formal complaint po, no, meron naman silang mga email addresses na po pwede nyong pagpadalan, kagaya sa SEC, may iMessage naman po sila, no, tapos, pagkaya na, na raid na, puntahan nyo, tsaka nyo po sampahan ng, kaukulang kaso, para po, magtanda, no? At saka para mapanagot yung mga bugok at hapusadong online lending apps na yan. Po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po yung makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pag-support at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. At kunin ko na rin po itong opportunity na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.